Para sa ating mga Pilipino, ang Pasko ay hindi lang basta isang petsa sa kalendaryo o simpleng okasyon. Ang Pasko ang pinakapuso ng buong taon. Isang banal at espesyal na panahon kung saan ay nawawala ng halaga ang distansya at ang lahat ng kalsada ay patungo sa ating mga tahanan. Kaya kahit gaano kahirap ang biyahe ay gagawin ng bawat Pilipino ang lahat makauwi lamang bago sumapit ang araw ng Pasko. Yun din ang pangarap ng libu-libong kababayan natin noong ikatlong linggo ng Disyembre taong 1987 habang naghahanda ang buong bansa sa nalalapit na Kapaskuhan. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang Dokyo sa Dilim. Puno ang mga daungan sa buong Visayas, siksikan ng mga tao na may bitbit na mga pasalubong, regalong nakabalot at pananabik sa kanilang mga mata. Isa sa mga barkong naghihintay sa kanila sa pier ay ang barkong magdadala sana sa kanila sa Maynila, ang MV Doña Paz. Ngunit ang isang masayang pag-uwi para magpasko ay tuluyang nagbago at naging pinakamasakit at pinakamatinding bangungot sa kasaysayan ng karagatan sa buong mundo. Ginawa ang barkong ito noong 1963 sa Onomichi Dockyard sa Hiroshima, Japan. Sa Japan, lumayag siya sa pangalang Himeyori Maru at merong lamang limitadong kapasidad para sa 608 na pasahero. Noong Oktubre naman ng taong 1975 ay binili ang barko ng Sulpicio Lines, isa sa mga pinakamalaking shipping operator sa Pilipinas, upang maging bahagi ng kanilang mga barkong nag-uugnay sa mga isla ng bansa. Nang makarating ito sa Pilipinas, inatasan siyang bumiyahe sa pangunahing ruta ng Maynila patungo ng Cebu. Agad siyang naging isa sa dalawang flagship vessel o pinakamahalagang barko ng kumpanya kasama ang Doña Ana na kalaunan ay pinangalan ng Doña Marilyn. Pero hindi pa man matagal na nagbabiyahe ang Don Sulpicio sa Pilipinas. Nagkaroon na kagad ito ng aksidente noong June 5, 1979 habang naglalayag sa kanyang maayos na biyahe mula Maynila patungo ng Cebu. Nasunog ang buong barko. Sa tulong ng may kapal ay pinalad na may ligtas ang lahat ng 1,164 na taong nakasakay dito. Pero dahil sa matinding pinsala ng apoy, tinabi ang nasunog na barko at diniklarang constructive total loss ng mga insurance underwriters. Sa halip na tuluyang sirain o itapon ang nasirang barko ay muling binili ng Sulpicio Lines ang barkong ito mula sa underwriters at sinailalim sa napakalaking pagkukumpuni. Inayos ang istruktura nito at binago ang loob upang makapagsakay ng mas maraming tao. Nang matapos ang pagkukumpuni ay muli siyang pinalayag sa dagat gamit ang panibagong pangalan, ang MV Doña Paz. Lumipas sa mga taon at sumapit ang petsang December 20, 1987. Nagsimula ang biyahe bandang 6:30 ng umaga mula daungan ng Tacloban, Leyte patungo sa Maynila na may stopover sa Catbalogan, Samar. Sa ilalim ng pamumuno ni Kapitan Eusebio Nazareno, inaasahang dadaong ang Doña Paz sa Maynila bandang 4:00 ng madaling araw ng kasunod na araw. Sapat na oras para sa mga pasahero upang makahabol sa huling araw ng pamimili at makauwi sa kani-kanilang pamilya para sa Noche Buena. Sa mga unang ulat ng daungan, sinabing huling nagkaroon ng radyo komunikasyon ang barko bandang 8:00 ng gabi. Ngunit sa mga sumunod na opisyal na investigasyon, natuklasan ng isang nakakagulat at nakakatakot na detalye. Wala palang gumaganang radyo ang Doña Paz noong gabi na yon. Bandang 10:30 na ng gabi naglalayag ang Doña Paz sa may Dumali Point sa kahabaan ng Tabla Strait, malapit sa Marinduque. Ayon sa salaysay ng ilang nakaligtas, bagamat may kaunting alon sa dagat ng gabing yon ay napakaliwanag at napakatahimik ng kalangitan. Karamihan sa mga pasahero na pagod mula sa mahabang oras ng paglalakbay ay mahimbing nang natutulog sa kanilang mga higaan kasama ang kanilang mga anak habang napapanaginipan ang masayang salo-salo na naghihintay sa kanila sa Maynila. Pagdating naman ng 10:40 ng gabi sa gitna ng katahimikan at dilim ng gabi, naganap na ang hindi inaasahan. Nang walang anumang babala ay nabangga ang Doña Paz sa MT Vector.
isang oil tanker na pagmamay-ari ng isang kumpanyang Pilipino na nagbabiyahe mula Bataan patungo sa Masbate. Ang MT Vector ay may kargang higit kumulang ng 1,000,000 litro ng gasolina at iba pang mga produktong petrolyo na pagmamay-ari ng Caltex Philippines. Napakalakas at nakakatakot ang naging epekto ng pagbangga. Sa lakas ng impact, agad na nagliyab ang kargamentong gasolina ng MT Vector at nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Sa loob lamang ng ilang segundo, mabilis na lumipat ang apoy mula sa tanker patungo sa mismong Doña Paz. Nagising ang mga natutulog na pasahero sa matinding yanig na nasundan ng nakabibinging pagsabog. Agad na nabalot ng takot, sigawan at kaguluhan ang buong barko. Ayon pa nga sa salaysay ng isa sa mga nakaligtas na si Paquito Osabel, napakabilis ng paggapang ng apoy sa lahat ng sulok ng deck ng barko. At ang mas nakakatakot pa, maging ang ibabaw ng karagatan sa paligid ng barko ay tuluyan na ring nagliyab dahil sa kumalat na langis at gasolina mula sa tanker. Napalibutan sila ng isang malaking impyerno sa gitna ng madilim na karagatan. Sinalaysay naman ng isa pang nakaligtas na si Lothgardo Niedo, isang miyembro ng Philippine Constabulary, ang matinding bangungot sa loob ng barko. Ilang minuto lang matapos ang pagbangga ay namatay ang lahat ng ilaw ng Doña Paz. Nabalot ng kumpletong kadiliman ang siksikang barko na pinapaligiran lamang ng pulang liwanag mula sa sumasabog na apoy sa labas. Naging labis ang panik ng mga tao. Ang mga life jacket na dapat ay agad na magagamit para makaligtas ay hindi makuha ng mga pasahero dahil sa ang mga lalagyan o lockers ng mga ito ay nakakandado pala. Sa halip na mag-organisa ng paglikas o gumabay sa mga natatakot na pasahero, maging ang mga miyembro ng crew ng barko ay nakitang tumatakbo din ng walang direksyon dahil sa matinding takot. Walang nagbigay ng utos, walang nag-abot ng tulong at naiwan ang libu-libong pasahero na mag-isang lumalaban para sa kanilang buhay. Dahil walang may kabit na life jacket at nilalamon na ng apoy ang buong istruktura ng barko, napilitan ng mga pasahero na gumawa ng isang napakasakit na desisyon. Ang manatili sa nasusunog na barko o ang tumalon sa dagat na puno ng nagniningas na langis. May mga ina, ama at mga maliliit na bata ang nagdarasal at nagiiyakan bago tumalon sa pitch black at nagniningas na tubig. Lumangoy sila sa gitna ng mga sunog at mga sunog na bangkay at makapal na usok. Ang iba sa kanila ay gumamit ng mga malalaking maleta at mga lumulutang na gamit bilang pangkapit upang manatili lamang na nakalutang ang kanilang mga ulo sa ibabaw ng tubig. Mabilis na nilamon ng apoy ang dalawang barko. Pagkalipas lamang ng 2 oras mula nang magbanggaan ito, tuluyan nang lumubog ang MV Doña Paz sa ilalim ng dagat. Pagkalipas naman ng 4 na oras, sumunod na ring lumubog ang MT Vector. Ang dalawang barko ay lumubog sa lalim ng humigit kumulang na 545 metro o 1,788 na talampakan. Sa Tabla Strait, bitbit ang libu-libong taong naipit at nalunod sa dilim. Sa gitna ng kadiliman, usok at nagniningas na tubig sa Tabla Strait. Napapalibutan ang ilang nakalutang na pasahero ng takot at dalamhati. Sa mga sandaling yun ay tila nawala ng pag-asa ang sinumang nananalangin sa gitna ng dagat. Ngunit 1 oras matapos ang nakakatakot na pagsabog ng 2 barko, isang dumadaang inter-island ship ng MV Don Claudio ang nakakita sa usok at liwanag ng apoy. Nakita ng kapitan ang mga opisyal nito at nagraragasang apoy sa dagat at ilang mga taong desperadong lumangoy at humingi ng tulong. Mabilis na naghulog ng lambat ang mga crew ng Don Claudio sa tubig upang may mag-akyatan at makapitan ng mga nakaligtas. Sa kabuuan ng rescue operation ng gabing yon, 25 na tao lamang ang nakuha mula sa tubig. 23 sa kanila ay mga pasahero ng Doña Paz. Samantalang ang 2 naman ay miyembro ng 13-man crew ng oil tanker ng MT Vector. Sa mga sumunod na araw, may naibalitang isang 4 na taong gulang na batang lalaki na nakitang lumulutang sa dagat. Bagamat nagkaroon ng magkakasalungat na ulat kung siya ba talaga ay opisyal na nakaligtas mula sa Doña Paz.
Ang ika-23 na nakaligtas mula sa Doña Paz na si Valeriana Duma ay hindi agad na itala ng mga opisyal noong 1987. Pagkalipas lamang ng 25 years taong 2012 sa pampublikong palabas ng Wish Ko Lang sa GMA Network, lumabas ang kanyang kwento. Sa edad na 14 ng gabi ng trahedya, siya ang pinakabatang pasahero ng Doña Paz na nakaligtas sa impyerno ng dagat. Nakakalungkot at nakapanlulubong sabihin na walang kahit na isang miyembro ng crew ng Doña Paz ang nabuhay. Karamihan sa mga nakuha at nakaligtas ay nagtamo ng matinding pasa at sunog sa katawan dahil sa pagtalon sa nagniningas na tubig na may kumalat na gasolina. Mabilis na ginamot ng mga doktor at nurse sa loob ng Don Claudio ang kanilang mga sugat habang patungo sa daungan. Pero ayon sa mga opisyal na ulat, lumabas ang isa pang nakakalungkot na katotohanan. Inabot ng 8 oras bago nalaman ng mga otoridad sa karagatan ng Pilipinas ang tungkol sa aksidente. At panibagong 8 oras pa ang lumipas bago tuluyang nakapagsimula ng isang opisyal na search and rescue operation sa lugar. Nang simula ng Philippine Coast Guard ang unang investigasyon sa naganap na aksidente. Lumabas ang mga nakakagulat at nakakagalit na detalye tungkol sa kung ano ang totoong nangyari sa loob ng barko habang ito ay naglalayag. Ayon nga sa investigasyon, isang apprentice o trainee lamang na miyembro ng crew ang naka-duty at nagmamasid sa bridge ng Doña Paz nang maganap ang pagbangga at bago ang pagsabog. Ang iba pang mga opisyal ng barko ay abala sa pag-iinom ng alak o kaya ay nanonood ng telebisyon sa recreation quarters ng mga crew. Mas malala pa rito ay may mga ulat na ang mismong kapitan ng barko ay nasa kanyang sariling kwarto at nanonood lamang ng pelikula sa kanyang Betamax machine. Ang teoryang ito ng kapabayaan ay mas naging matibay dahil sa mga pahayag ng nakaligtas na si Salvador Bacsal. Sinalaysay niya na habang naglalayag ang barko ay nakakarinig siya ng malakas at masayang tugtugan mula sa recreation quarters ng mga crew. Inalinsunod din ito ng testimonya ni Lothgardo Niedo, isang sundalo ng Philippine Constabulary na nakaligtas, na sinabihan siya ng kanyang kasamahang sundalo na merong ginagawang party na may malakas na music at tawanan sa mismong bridge ng barko. At isa ang kapitan sa mga naroon at pasimuno ng kasiyahan. Isang fact-finding mission ang binuo ng Marine Board of Inquiry ng Philippine Coast Guard sa ilalim ni Captain Dario Fajardo upang suriin ang paglubog. At opisyal nilang sinumite ang kanilang ulat sa Kongreso noong February 29, 1988 dahil sa kawalan nga ng malinaw na opisyal na listahan ng mga pasahero. Bumuo ng sariling investigative team ang Coalition of Samar and Leyte Organizations na binubuo ng mga profesional at miyembro ng pulisya mula sa Leyte at Samar. Nagkusa ang mga voluntaryong ito na mangolekta ng impormasyon hinggil sa biyahe at sa mga totoong pasaherong nakasakay. Kabilang sa kanilang hinanap ang mga duplicate tickets na ibinibigay sa mga pasahero bago sumakay. Ang CSLO ay opisyal na kinilala ng gobyerno ng Pilipinas upang makapagbigay ng direktang tulong sa mga kamag-anak ng mga biktima ng MV Doña Paz. Sa mga pahayag ng mga nakaligtas, naniniwala sila na posibleng umabot ng 4,000 hanggang higit pa ang totoong bilang ng mga pasaherong nakasakay sa Doña Paz ng gabing yon. Ang mga ebidensyang kanilang nakita bago ang aksidente ay ang mga pasaherong natutulog na lamang sa mga iskinita at daanan ng barko, sa open boat decks at sa mga higaan na pinagsisiksikan ng 3 hanggang 4 na tao sa isang higaan. Bagamat ang opisyal na listahan o manifest ng barko ay nagpapakita lamang ng humigit kumulang sa 1,500 na pasahero. Alam ng lahat na overcrowded at sobrang siksikan ng Doña Paz dahil sa dagsa ng mga taong gustong makauwi para sa Pasko. Maraming mga pasahero ang walang tiket, mga batang hindi na isama sa listahan at mga pamilyang nakaupo o nakatayo na sa mga gilid ng lagusan dahil sa kawalan ng kama. Sa mga sumunod na investigasyon at pagtaya, lumalabas na ang totoong bilang ng mga namatay ay umabot ng higit kumulang sa 4,300 na katao. At 26 lamang ang pinalad na makaligtas mula sa nagniningas na tubig ng Tabla Strait. Sa mga unang pahayag ng Sulpicio Lines pagkatapos ng trahedya,
Sinabi nila na batay sa opisyal na manifest ng Doña Paz, meron lamang 1,493 na pasahero at 59 na miyembro ng crew ang nakasakay sa barko. Ayon sa kanila, pinapalabas na sapat at ayon sa kapasidad na 1,424 passengers ang sukat ng barko. Noong December 23, 1987, naglabas sila ng binagong manifest kung saan ay nakatala na ang 1,583 na pasahero na at 58 na crew ang nakasakay. 675 sa kanila ay sumakay sa Tacloban, samantalang 908 naman ang sumakay sa Catbalogan. Ngunit isang hindi nagpakilalang opisyal ng Sulpicio Lines ang nagsiwalat sa panayam ng UPI ng masipag at madilim na kalakaran ng daungan. Dahil panahon ng Pasko, napakaraming biyahero ang bumibili ng tiket ng hindi opisyal sa mismong loob ng barko sa mas murang halaga, at ang mga pasaherong ito ay hindi idinadagdag sa opisyal na listahan o manifest. Bukod pa rito, ang mga taong may complimentary tickets at ang mga batang mas bata sa 4 na taong gulang na libre ang sakay ay hindi rin sinasama sa opisyal na talaan. Ang katotohanan ito ay lalong naging malinaw nang suriin ang mga labi ng mga biktima mula sa unang 21 na bangkay na nakuha at nakilala bilang mga pasahero ng barko ay 5 araw matapos ang aksidente. Isa lamang sa kanila ang totoong nasa opisyal na manifest, at ang 26 na pasaherong pinalad na makaligtas, 5 lamang sa kanila ang nakatala sa listahan ng kumpanya. Dahil sa matinding pagdududa sa tunay na bilang ng mga biktima, naghayag si Representative Raul Daza ng Northern Samar noong December 28, 1987. Sinasabi niyang may humigit kumulang sa 2,000 na mga pasahero ang nakasakay sa Doña Paz na wala sa opisyal na manifesto. Ibinase niya ang bilang na ito sa nakalap na listahan ng mga pangalan mula sa mga kamag-anak at kaibigan ng mga nawawalang pasahero na binuo sa tulong ng mga istasyon ng radyo at telebisyon sa Tacloban. Ang higit 2,000 pangalang ito ng mga nawawalang pasahero ay opisyal na nilathala sa pahayagang Philippine Daily Inquirer noong December 29, 1987. Pagdating naman ng February 1988, pagkatapos makapanayam, ang napakaraming pamilya at kamag-anak ay inihayag ng National Bureau of Investigation na may hindi bababa sa 3,099 na pasahero at 59 na crew ang nakasakay sa barko. Subalit noong January 1999, isang Presidential Task Force report ang naglabas ng mas malalim na pagtaya batay sa mga record ng korte. Lumalabas na umabot sa 4,342 ang kabuang pasahero ng barko. Kapag ibinawas ang 26 na nakaligtas at dinagdag ang 58 na crew, lumalabas na 4,374 ang namatay sa loob ng Doña Paz. Halos triple sa pinapayagang kapasidad ng barko, at kapag sinama pa ang 11 na namatay mula sa crew ng MT Vector, umabot sa kabuang 4,385 na buhay ang nawala ng gabing yon. Ang trahedyang ito ay niyanig ang buong mundo. Nilarawan ni Pangulong Corazon Aquino ang aksidente bilang isang pambansang trahedya na napakasakit sa damdamin, lalong masakit para sa mga mamamayang Pilipino dahil nangyari ito sa mismong nalalapit na araw ng Kapaskuhan. Nagpaabot din ang kanilang opisyal na pakikiramay sina Papa Juan Pablo II, Prime Minister Noboru Takeshita ng Japan, at Reyna Elizabeth II ng United Kingdom. Dahil sa dami ng mga nasawi, nilarawan ng Time Magazine at ng iba pang mga pandaigdigang pahayagan ang paglubog ng Doña Paz bilang the deadliest peacetime maritime disaster of the 20th century. 3 araw matapos ang aksidente, inihayag ng Sulpicio Lines na ang Doña Paz ay nakasecure sa halagang 25 million pesos at nakahanda silang magbigay ng danyos na 20,000 para sa mga bawat biktima. Ngunit nagdulot ito ng matinding galit sa publiko. Daan-daang kamag-anak ng mga biktima ang naglungsad ng mass rally sa Rizal Park
upang itulak ang kumpanya na magbayad din sa mga pamilya ng mga biktimang wala sa opisyal na manifesto at magbigay ng malinaw na ulat sa mga nawawala. Sa kabila ng matinding galit ng bayan sa mga unang investigasyon ng Board of Marine Inquiry, pinawalang sala nito ang Sulpicio Lines sa aksidente. Sa mga sumunod na pagsusuri, natuklasan na ang oil tanker ng MT Vector ay bumiyahe pala nang walang sapat na lisensya, walang opisyal na tagamasid o lookout at walang kwalipikadong kapitan. Noong taong 1999, naglabas ng pinal na desisyon ang Kataas-Taasang Korte ng Pilipinas at diniklara na ang mga may-ari ng MT Vector ay may pangunahing pananagutan din na magbayad ng danyos sa mga biktima ng pagbangga. Pinal na pinag-utos ng Korte Suprema na maging ang mga pamilya ng mga biktima na wala sa opisyal na manifesto ay may karapatang makatanggap ng danyos perwisyo at hustisya. Samantala, ang Caltex Philippines na nag-arkila ng MT Vector, pinawalang sala sila sa anumang pananagutang pinansyal. Ang trahedya ng MV Doña Paz ay habang buhay nang nakatatak sa puso at kasaysayan ng bawat Pilipino. Isang paalala na ang kasakiman, kapabayaan at kawalan ng pagsunod sa batas ay kayang pumutol sa mga pangarap ng libu-libong pamilya na ang tanging hangad lamang ay ang makauwi at magkaroon ng pagsasama-sama sa pagdiriwang ng Pasko. Bago natin tuluyang isara ang kabanatang ito, ialay muna natin ang isang maikling panalangin para sa mga kaluluwang nawala sa gitna ng karagatan at para sa mga pamilyang patuloy na naghahanap ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Ipagdasal po natin ngayong araw ang mga kaluluwa ng ating mga kababayan, mga amang nagsikap, mga inang nagmahal at mga anak na nangarap lamang na makauwi sa piling ng kanilang pamilya ngunit tuluyang nilamon ng unos at gabi. Yakapin sila ng puong may kapal ng walang hanggang awa at pagmamahal. Ipagkaloob sa kanila ang kapayapaan sa kanyang piling kung saan ay wala ng alon na nakakatakot. Wala ng lamig ng tubig at wala ng sakit o takot. Para naman sa mga pamilyang naiwan na patuloy na nagdadalamhati at naghahanap ng katarungan, itaas po natin ang kanilang mga mabibigat na balikat. Biyayaan po sila ng lakas ng loob, pag-asa at kapayapaan sa kanilang mga puso. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang Dokyo sa Dilim.